2:00 ng umaga, biglang napuno ng kaaway ang radar mo. Maya-maya, naririnig mo na sila. Parang tunog ng kawa ng higanteng insekto, pero agad mo nakilala ang 550cc na makina ng Shahad kamikaze drone mula Iran. Ang bawat drone ay may warhead na hanggang 50 kilo, higit 100 pounds, at lumalapit sa bilis na 185 kilometro kada oras o 115 milya kada oras. Wala ka ng oras mag-isip ng ibang opsyon. Pinapaputok mo ang mga missile ng Patriot Pack 3 battery, nalampasan ng banta. Ligtas ka na, ligtas ang mga sundalo mo, pero napakamahal na nagastos mo. Ang Shahid 136 na drone na pang-isahang atake na tinatawag ding Gerand 2 ng Russia ay nagkakahalaga lang ng humigit kumulang $20,000 para gawin. Bawat pa-3 missile ay higit $2 milyong ang halaga. Hindi mo kailangan ng degree sa economics para makita na hindi ito kakayanin sa katagalan. Ito ang pinansyal na realidad na nagtutulak sa estratehiyang militar sa Ukraine. Halos isang siglo, mula Cold War hanggang War on Terror, $1 trillion ang ginastos ng Estados Unidos at mga kanluraning kaalyado sa paggawa ng advanced na air defense system laban sa supersonic stealth bomber at intercontinental ballistic missile. Kahit magaling sila, nahihirapan pa rin kapag sabay-sabay dumating ang mga lumilipad na grass cutter na may bomba sa harap. Dito pumapasok ang P-1 Sun, isang murang at madaling paraming interceptor drone na kabaligtaran ng mega project. Pero ang revolusyonaryong kapaligiran ng pananaliksik at pagpapaunlad na pinagmulan nito ay nilalampasan ng dagsa ng mga defense contractor na bilyon ang halaga at binabago ang mga patakaran ng aerial warfare sa mismong oras na ito. Maniwala ka man o hindi, ang kasaysayan ng UAVs o Unmanned Aerial Vehicle sa labanan ay nagsimula pa nung unang kalahati ng ika-19 na siglo. Noong panahon ng pagkukup sa Venice noong 1800 at 49 nagpakawala ang Imperyong Austriano ng daan-daang hot air balloon na may dalang mga pampasabog sa ibabaw ng lungsod. May ilan na matagumpay na tumama sa kanilang mga target, ngunit tinangay ng hangin ang iba pabalik sa linya ng mga Austriano. Malinaw na makakatulong sana kung may uri ng remote control noon. Noong unang digmaang pandaigdig, umunlad ang UAV technology dahil sa eroplano. Noong 1918 nilikha ng Estados Unidos ang Kettering Bug, isang eroplanong walang piloto. Pagkalipas ng takdang distansya, automatikong matatanggal ang pakpak ng eroplano at babagsak ang katawan at pampasabog nito sa lupa. Kahit kahanga-hanga ito noong panahon na yon, natapos ang digmaan bago ito nagamit sa labanan. Ang unang tunay na drone ay ginawa noong 1900 at 30 nang magdisenyo ang mga Briton ng remote-controlled na eroplano na DH-82B, Queen Bee, isang bersyon ng de Havilland DH-82 Tiger Moth. Ito ay kontrolado sa pamamagitan ng radyo at kayang lumipad sa taas na mahigit 5,000 metro o higit 16,000 talampakan at umaabot sa bilis na mahigit 160 kilometro bawat oras o 100 milya bawat oras. Ngunit ang Queen Bee ay hindi isang eroplanong panlaban. Isa itong target drone, isang eroplano lamang para sa pagsasanay na ginagamit ng mga anti-aircraft na grupo para mag-ensayo. Ito ang unang UAV na pwedeng ibalik at magamit muli, kaya dito nagmula ang salitang drone. Tinawag itong ganoon dahil sa B na pagkakatalaga. Ang unang armadong drone na nababawi ay na-develop lang nung digmaan ng Estados Unidos sa Vietnam. Noong 1963, ipinakilala ng US Navy ang Gyrodyne QH-50 isang remote-controlled helicopter na may Mark 44 o Mark 46 torpedo para sa long-range anti-submarine warfare. Kasama rin sa original na konsepto ang posibilidad ng pagtatapon ng nuclear depth charges, isang nakakabaliw na fun fact. Siyempre, ginawa ang drone na ito na ang pangunahing iniisip ay ang Soviet Union at hindi naman naging malaking bahagi ang mga submarino sa labanan sa Vietnam. Gayunpaman, ginamit pa rin ito ng US, kadalasan ay binabago nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga nakakabit na television camera para magamit bilang mga reconnaissance drone. Hindi naman talaga maasahan ang mga ito at higit sa kalahati ng 746 dash na sasakyan ng Navy ay nawala sa dagat. Itinigil ang programa noong 1969. Nagsimula ang modernong drone warfare noong dekada 70 sa gitnang silangan. Noong 1973, ipinakilala ng Israeli Defense Forces ang Teaduran Mastiff na malawakang itinuturing na unang makabagong military surveillance drone sa mundo. Sinundan ito ng Israel Aircraft Industry Scout bilang kakumpetensya at pareho silang naging mahalaga sa digmaan sa Lebanon noong 1982. Nakaharap ang IDF ng matinding surface-to-air missile resistance mula sa mga site sa Bakar Valley ng Syria. Sa Operation Mole Cricket 19, naglunsad ang Israel ng kakaibang mapamaraan na estratehiya. Nilagyan ng IDF ng electronic radar reflector at emitter ang mga pulutaw ng Mastiff at Scout para magmukhang totoong malalaking eroplano sa radar ng Syria.
Nang pinalipad ito sa Bakar Valley, akala ng mga Syrian na may malaking alon ng Israeli fighter jet na umatake, kaya pinaandar nila ang sound tracking radar para matukoy ito. Tinukoy ng mga Israeli drone na may video camera at sensor ang eksaktong lokasyon ng radar ng Syria. Ipinadala nila ang datos na ito pabalik sa mga Israeli E-2C Hawkeye command plane na nakaistasyon ng ilang milya ang layo sa ibabaw ng Mediterranean. Habang naghahanda ang mga sistema ng Syria na paputukan ng missile ang mga drone, naroon ang mga Israeli F-4. Ang mga Phantom at mga ground-based launcher ay ginamit ang mga koordinat na ibinigay upang magpakawala ng pambubomba ng mga anti-radiation missile na tumutok sa mga alon ng radar at tuluyang winasak ang mga SAM battery. Sa desperadong pagsagip sa natitirang infrastruktura, nagpadala ang militar ng Syria ng 12-12 ng Soviet-built MiG at Su fighter jet. Ang hindi patas na labanan sa himpapawid ay nakilala bilang Bakar Valley Turkey Shoot. Nawasak ang radar at komunikasyon kaya bulag na lumilipad ang mga piloto ng Syria. Walang nawalang eroplano ang Israeli Air Force habang binagsak nila ang hindi bababa sa 82 jet ng Syria. Ngayon, hindi sumali sa labanan ang Israel drones. Reconnaissance lang sila at matalinong pain. Pero ang mahalagang papel nila sa isang matagumpay na misyon ay napansin ng mas malaking militar, ang Estados Unidos. Matapos sirain ng Israel ang depensa ng himpapawid ng Syria gamit ang drone noong 1982 at 82 Lebanon War, nasangkot ang Estados Unidos sa tunggalian bilang mga peacekeeper noong 1983. Nagpadala ang US Navy ng USS New Jersey, isang napakalaking barkong pandigma mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig sa baybayin ng Beirut upang magbigay ng suporta ng artilyera para sa mga US Marines. Naharap ito sa balakid nang gamitin ang 16 pulgadang kanyon na dinisenyo para magpaputok ng toneladang pampasabog sa layong lampas, 20 milya. Hindi makita ang mga target sa likod ng bundok ng Lebanon. Kasabay nito, matindi ang paglaban ng mga depensang panlaban sa eroplano ng Syria sa mga eroplanong reconnaissancang may sakay na tao. Nalaman ng hukbong dagat na may sagot ng Israel. Sa isang pinagsamang proyekto sa pagitan ng Israel Aircraft Industries at AAI Corporation, nagbahagi na ng kaalaman ng dalawang bansa upang iangkop ang scout sa pangailangan ng militar ng US na nagresulta sa paglika ng RQ-2 Pioneer. Bagamat isa pa ding reconnaissance, ang R sa pangalan nito ay sumisimbolo nito. Nakamit ng Pioneer ang isa sa pinakatanyag na tagumpay sa UAV history. Unang beses na sumuko ang mga sundalo sa robot. Noong 1991 Gulf War, palading may hindi bababa sa isang Pioneer sa himpapawid ng US Navy para tukuyin ang target ng mga barkong pandigma, kaya paulit-ulit na binumba ng USS Wisconsin at USS Missouri ang mga puwersa ng Iraq sa Falaka Island. Nalaman ng mga sundalong Iraqi na kapag narinig nila ang makina ng Pioneer, ibig sabihin ay may paparating na pambobomba, kaya nagmadali silang lumabas ng bunker at nagtaas ng puting bandila o t-shirt sa harap ng drone bilang pagsuko. Sa kabila ng tagumpay ng Pioneer sa Gulf War, may malaking kahinaan ito. Kinokontrol ito gamit ang C-band ng mga radio signal na nangangahulugan na kailangan nitong mapanatili ang walang harang na linya ng paningin sa isang ground antenna. Dahil dito, ang maximum na mararating ito ay mga 160 kilometro o 100 milya. Lalo pang nilimitahan ang saklaw ng drone dahil 5 oras lang ang pinakamahabang paglipad nito. Kapag mas malayo ang target, mas maikli ang oras ng pagmamasid. Hindi naging problema sa Persian Gulf ang mga kahinaang ito, pero naging halos walang silbi ang Pioneer nang gustong tiktikan ng CIA ang mga target militar ng Serbia sa Bosnia noong digmaang Yugoslavia. Hindi ito makapagbigay ng pangmatagalang pagmamanman at dahil sa Dinaric Alps, naging imposible ang koneksyon ng line of sight. Sa kabutihang palad para sa CIA, matagal nang naghihintay ang solusyon para sa kanila mula pa noong unang bahagi ng dekada 80. Noong dekada 70 si Abraham Karan, isang ininyero, ay nagtrabaho sa Israel Aircraft Industries na gumawa rin ng IAI Scout. Kabalintunan, ang dating Air Force opisyal na naniniwalang UAVs ang kinabukasan ng digmaan ay nainis noon sa boss niyang walang interes sa mga drone. Lumipat siya sa US noong 1977 at nagsimulang gumawa ng drone sa garahe sa Los Angeles kung saan nilika niya ang silindrikong fiberglass glider na Albatros noong 1981. Kamangha-mangha, kaya nitong manatili sa ere ng tuloy-tuloy na 56 na oras agad. Itong napansin ng DARPA, ang Advanced Research Branch ng Pentagon. Binigyan nila si Karem ng napakaraming pera para gawing mas pinalakas na bersyong militar ang Albatros na tinawag na Amber. Bumagsak ang Soviet Union pagalipas ng ilang panahon kaya binawasan ng US ang pondo sa mga experimental na programa. Kinansela ang kontrata ni Karem at nalugi ang kanyang kumpanyang Leading Systems Incorporated noong 1990. Tinulungan si Karem ng General Atomics sa San Diego nang bilhin nila ang kanyang kumpanya sa mababang presyo at inimpleyo siya at ang kanyang team bilang mga inhinyero.
Makalipas ang ilang taon, lumapit ang CIA sa GA dahil sa problema sa Balkans at palihim bumili ng 5,750 drone na gawa ni Karem. Ipinadala ito sa Albania. Pagkatapos subukan, humiling ang CIA ng upgrade noong 1,000 na 974 dahil masyadong maingay ang NAT para sa covert operations at kailangan pa rin ng line of sight radio link. Pinalitan ng team ni Karem sa General Atomics ang makina ng isang 4-cylinder na Rotax motor at ang pinakamahalaga, nagdagdag sila ng satellite data link. Dito ipinanganak ang RQ-ISA Predator, ang pinakakilalang drone na napakilala ng drone warfare sa publiko. Ang ilong na parang beluga whale ay dahil sa satellite communications dome na idinagdag ng GA sa harap ng sasakyang pangimpapawid. Sa kabila ng pangalan nito, ang Predator ay isa lamang talagang lumilipad na kamera para sa natitirang bahagi ng ika-20 siglo. Mas lalo pang nabibigo ang CIA sa paghahanap kay Osama Bin Laden na noon ay nagtatago sa Afghanistan. Kahit natutukoy ng Predator drone si Osama, pagdating ng fighter jet, wala na siya. Kailangan ng armas ng Predator. Mas komplikado ang engineering, pero sa madaling salita, kinabit lang ng Rapid Development Team ng Air Force na tinatawag na Big Safari ang AGM-100 at 14 Hellfire anti-tank missile dito. Pinalitan nila ang designation nito mula RQ-ISA patungong MQ-ISA dahil isa na itong multi-role drone M at hindi na basta reconnaissance drone lang. Dumating na ang panahon ng mga hunter-killer drone strike. Sa halos 20 taon na mayani sa himpapawid ang General Atomics MQ-ISA Predator at MQ Siam Reaper, ginamit sila sa Bosnia at Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Syria, Somalia at Libya. Ang Reaper ang responsabal sa pag-atake noong Enero 2020 sa Baghdad International Airport na pumatay kay Qasem Soleimani na noy commander ng Quds Force ng Iran. Malaki ang binago ng mga Iranian na inhinyero sa laro na pinatunayan sa digmaan sa Ukraine at ito ay dahil sa teknolohiyang Amerikano. Noong huling 2011 nagpalipad ang CIA ng classified RQ-100 at 70 Sentinel stealth drone sa loob mismo ng himpapawid ng Iran para manmanan ang Natanz nuclear facility. Ayon sa US, nagkaaberya ito at bumagsak malapit sa Kashmir. Sabi ng Iran, gumamit ang kanilang mga ahente sa cyber warfare ng mga sistemang elektroniko ng Russia para i-jam ang satellite uplink ng drone. Na-activate ang failsafe protocol para otomatikong pabalikin ang drone sa base nito sa Afghanistan pero na-spoof ng mga Iranian ang GPS kaya napalapag nila ito ng ligtas sa isang runway sa Iran. Nakuha ng Iran ang isang top secret American drone at hiningi ito pabalik ni Pangulong Obama, ngunit tumanggi ang Iran. Mabilis na nagtrabaho ang Shahed Aviation Industries sa pag-reverse engineer ng teknolohiyang Amerikano. Pagsapit ng 2014, gumagawa na sila ng Shahad 100 at 71 Samor, halos perpektong kopya ng RQ-100 at 70 at ang Shahed 101 sa Gaer na bahagyang mas maliit na bersyon na may mga anti-tank missile. Pero hindi lang yon. Noong 2012, nahuli ng Iran ang isa pang US drone, Boeing MQ-27 Scan Eagle. Muli, hindi nagkaayos ang dalawang bansa kung paano ito nangyari. Sabi ng Iran, nilabag ng drone ang kanilang himpapawid at ginamitan nila ito ng electronic warfare para pabagsakin sa Persian Gulf kung saan nila nakuha. Itinanggi ng US Navy na may nawawalang drone at sinabi ring walang makikitang palatandaan ng US military sa mga litrato ng drone. Di tulad ng Sentinel na top secret na asset ng CIA, ang Scan Eagle ay mass-produced at malawak na ine-export. Ginagamit ito ng maraming bansa tulad ng UAE, Australia at Canada sa Persian Gulf noon. Sa madaling salita, hindi talaga alam ang pinagmulan nito, ngunit pareho lang ang naging resulta. Inabot lang ng 10 buwan ang mga Iranian na ininyero para kopyahin ang Scan Eagle at bawin ang kanilang Quds Yasir na kilala rin bilang Sayed 2. In-upgrade pa nila ito sa pagpapalit ng twin-boom inverted V-tail na buntot. May teknolohiyang kaalaman na ang Iran para gumawa ng makabagong drone, pero kulang pa rin sila sa mahalagang bahagi, pera. Kahit kaya nilang gayahin ang RQ-100 at 70 drone, hindi nila ito kayang gawing kasindami ng Estados Unidos dahil sa mga sanksyon na humahadlang sa supply line nila. Hindi rin nila kayang bumili ng mga complementary na air defense tulad ng Patriot system. Pero ang mismong hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya ang nagbunsod ng bagong panahon ng drone warfare. Hindi kailanman mananalo ang Iran sa karera sa pag-unlad ng teknolohiya. Imbes na gumastos ng bilyon para sa drone na makakaiwas sa US air defenses, bakit hindi nila subukang gawin ang kabaligtaran? Paano kung gumawa sila ng murang drone na low-tech na ang pagsugpo sa dagsa ng mga ito ang magpapalugi sa kalaban? Unang sinubukan ng Iran ang ideyang ito sa Qasf-1 at Qasef-2K drones na ibinigay sa Houthi rebels sa Yemen. Ang mga ito ay ilan sa mga unang loitering munitions na madalas tawaging kamikaze drones.
Napakamura ng mga ito, humigit kumulang $5,000 bawat isa at gumagamit ng karaniwang GPS na teknolohiya para lumipad ng mag-isa sa mga pre-program na ruta. Pagdating sa target, pinapatay nila ang kanilang makina at sumasalpok pababa sa kanilang mga kalaban na may dalang humigit kumulang 30 kilo o 65 libra ng pampasabog. Karaniwang gumagamit ang mga Saudi ng mga air defense system na gawa sa US tulad ng Patriot batteries na nahihirapang matukoy ang maliliit na drone na ito na mababa lang ang lipad. At kahit may mabagsak, hindi ito malaking kawalan dahil agad mapapalitan ng iba. $5,000 lang ang isa. Napatunayan ng mga unang kamikaze drone na ito ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang noong 2011 sa isang pag-atake sa Al-Anad Air Base. Nagpalipad ang mga Houthi ng Qasef drone sa parada ng militar sa isang base malapit sa Aden at pinasabog ito sa viewing stand ng VIP na ikinamatay ng hindi bababa sa 6 na mataas na opisyal ng hukbong Yemeni na suportado ng Saudi. Pinatunayan ng Al-Anad na kayang lampasan ng Iran ang mga air defense network na gawa ng US na nagkakahalaga ng $1 billion at makamit ang mga mapagpasyang tagumpay gamit ang mga military drone na mas mura pa kaysa sa karamihan ng mga kotse. Mas pinatindi pa nila ito. Pakalipas na ilang buwan, bumagsak ang grupo ng Iranian Shahad 131 sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Aramco sa Abqas at Krais. Ang mga autonomous na eroplanong may maliit na rotary engine na inangkop mula sa British technology ay gumamit ng pre-program GPS para tamaan ng eksakto ang mga tangkeng spherical ng Saudi para sa paghihiwalay ng gas at langis kahit 30 metro o 100 talampakan lang ang lapad ng target. Habang inako ng mga Houthi ang responsibilidad, ayon sa investigasyon ng Estados Unidos at mga kaalyado, imposibleng mula Yemen ang drone dahil sa abot nitong 900 kilometro o humigit kumulang 550 milya at malamang galing ito direkta sa Iran. Pansamantalang napatid ng pag-atake ang 5% ng araw-araw na supply ng langis sa mundo kahit gumastos ng bilyon-bilyong dolyar ang Saudi Arabia sa US Air Defense System. Ang pag-atake sa Saudi Aramco ay naging turning point ng makabagong drone warfare at nagtapos sa panahon ng mamahaling Predator at Reaper drones. Ang Shahad 131 ay malapit na makatanggap ng matitinding upgrade. Noong 2021, matagumpay na ipadala ng militar ng Iran ang Shahad 136 mas malaki at mas mabagsik kaysa 131. Pinalitan nila ang rotary engine ng isang reverse-engineered na 4-cylinder 550cc German Limbach L550E motor na ginagamit sa mga sibilyang eroplano. Aminado, mas maingay nga ang drone pero hindi naman kailangan maging palihim dito. Dahil sa mas malakas na makina, handa na ang 136 sa mas mabigat na karga. Hindi lang Girl Scout cookies ang kaya nito. Sa bigat na 50 kilo o 110 pounds, mas mabigat na ngayon ang warhead ng higit 3 beses kumpara sa mga 131. Sa huli, pinalaki nila ang pakpak sa 2.5 metro o mahigit 8 talampakan kaya higit doble ang abot nito. Kaya ng Shahad 136 maglakbay ng hanggang 2,000 kilometro o 1,200 milya. Mas malayo pa yon kaysa distansya mula New York hanggang Miami o mula Tehran hanggang Tel Aviv na mas mahalaga. Ang Shahed 136 ay isang long-range cruise missile na gawa sa mga ni-reverse engineer na piyesang panghabi na madaling mabili, fiberglass at makina na kasing lakas ng moped. May built-in itong GPS at nagkakahalaga lang ng $20,000 gawin. Ngayon, siguro iniisip mo, bakit Iran ang tinatalakay ko? Hindi ba tungkol ito sa Ukrainian drone? Hanggang kamakailan lang, halos lahat ng Shahed 136 drone ay ginamit ng Russia sa Ukraine. Sa unang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, gumamit ang militar nila ng high-tech na cruise missile gaya ng kalibre. Gayunpaman, nang tumigil ang kanilang pag-usad patungong Kyiv at naging matindi ang labanan gaya ng alam natin ngayon, mabilis nilang naubos ang kanilang mga inventaryo. Kailangan ng Moscow ng paraan para makalusot ng mas malalim sa teritoryo ng Ukraine at tamaan ng power grid bago taglamig 2022. Kailangan nila itong gawing mas mura at madaling gawin kumpara sa tradisyonal na cruise missile, lalo na't hirap sila makakuha ng high-tech na pyesa dahil sa parusang kanluranin. Nagpunta ang Russia sa China pero ayaw ng mga iyon ng parusa. Pumunta rin sila sa Hilagang Korea pero walang bagong teknolohiyang militar na maibibigay ang mga ito. Sa huli, Iran ang nagbigay ng solusyon sa kanila gamit ang Shahad 136. Mula Setyembre 2020 hanggang unang bahagi ng 2023, nagpakawala ang Russia ng mahigit 1,000 Shahad, 136 na nirebrandila bilang Geran 2 sa power grid ng Ukraine. Pagsapit ng kalagitnaan ng taglamig, halos 1/4 ng infrastruktura ng enerhiya ng bansa ay malubang na pinsala o nawasak. Milyon-milyong Ukrainians ay humarap sa nagyayelong temperatura ng walang init, kuryente o dumadaloy na tubig.
Mas malala siguro ang epekto sa pag-iisip. Patuloy ang dating ng mga drone at lalala pa ito. Noong Disyembre 2022, ibinunyag na tinulungan ng Iran ang Russia na magtayo ng sariling pabrika ng Duran-2 drone sa Yalabuga, Alabuga Special Economic Zone, Tatarstan. Napakaraming drone na parang wala ng saysay kung ilan man ang mapabagsak ng Ukraine gamit ang kanilang air defenses. Isa lang ang makalusot, maaari na magdulot ng matinding pinsala sa grid. Kailangan ng Ukraine na laging gumamit ng milyon-milyong dolyar na imported interceptor missiles gaya ng Patriots o NASAMS para manatiling may kuryente sa Kyiv, kaya mabilis na uubos ang pera nila. Malinaw na kailangan ng panibagong paraan, isang paraan na nakabatay sa murang at mapamaraan na solusyon imbes na sa mamahaling high-tech na sistema na kailangang bilhin mula sa mga kaalyado. Sa huli, nakaligtas ang Ukraine sa taglamig ng 2022-2023 dahil kinilala nila ang katotohanan ito. Halimbawa, gumamit sila ng German Flak Panzer Gepard na self-propelled anti-aircraft gun. Dinisenyo noong dekada 70 para pabagsakin ng Soviet na helicopter, ang Gepard ay may dalawang radar-guided 35mm autocannons. Napatunayang epektibo ang paggamit ng radar laban sa mga Geran-2 at mas mura ang 35mm high explosive incendiary ammunition kaysa surface-to-air missiles. Sa katunayan, base sa mga kontrata sa gumawa na si Rheinmetall, bawat bala ay nakakahalaga lang ng humigit kumulang $600. Ang pinakaastig na paraan ng Ukraine laban sa mga drone ay paggamit ng smartphone app. Pinakamalaking kahinaan ng Geran-2 ay ang ingay nito. Yung 550cc na makina ay parang leaf blower ang tunog at mahirap palampasin kapag grupo na sila ang lumilipad, lalo na't mababa lang sila. Gumawa ang Technari, volunteer group ng mga inhinyero at IT specialist sa Odessa, ng IPO app para mabilis makapag-ulat kung may narinig o nakitang drone sa malapit ang mga mamamayan sa pamamagitan ng isang boton. Sa madaling salita, isa itong pambansang crowdsourced na radar system gamit ang pandinig ng tao. Sa ngayon, may higit 800,000 verified user ang IPO na nakadawa ng 850,000 ulat. Dahil hawak na ng tao ang IPO, bumuo ang Ukraine ng mga mobile fire group. Kinabitan nila ng murang heavy machine gun tulad ng Soviet DSHK M1900 at 38 o American M2 Browning at mga anti-aircraft autocannon gaya ng Gepard, ang likod ng mga commercial pickup truck na may searchlight at thermoscope. Ginagamit nila ang app data at murang komersyal na kadamitan sa pagtugis ng mga drone. Ito talaga ang defensive na bersyon ng kwento ng pinagmulan ng Shahed 136 at inilagay nito ang Ukraine at ang iba pa nilang kanluraning kaalyado sa tamang pag-iisip para lumihan ng makabagong kapaligiran ng inhinyeriya na sa huli ay nagbunga ng Skyfall P-Isasan. Ang rebolusyong naghatid ng pisasan ay isa sa pinakamalaking pagbabago sa industriya ng militar mula Industrial Revolution. Hindi lang ito masyadong mabagal at magastos na hintayin ang mga nakasanayang defense contractor sa ibang bansa na magpadala ng milyong dolyar na kagamitan mula sa kabilang dagat, kundi masyado rin itong sentralisado. Hindi ito nakakasabay sa mabilis na pagbabago sa labanan. Dagdag pa, kung magtatayo ang Ukraine ng malalaking paggawaan tulad sa US o kanlurang Europa, maaaring wasakin ng sunod-sunod na pag-atake ng murang mga drone ng Russia ang mga ito kahit bilyon ng puhunan. Gaya ng IPO app, ang Basement Lab ay gawa ng mga karaniwang tao, hindi dahil sa utos ng gobyerno o estratehiyang militar mula sa isang general. Halos kasabay ng pagsisimula ng digmaan, nagsimulang gumamit ang mga puwersa ng Ukraine ng mga komersyal na Chinese DJI drone na bawat isa ay nakakahalaga ng humigit kumulang $500 para matukoy ang mga tangke ng Russia. Mabilis na ginamit ng mga sundalo ang 3D printer at zip tie para idikit ang mga granada sa hobby na quadcopter. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023 ito ay umusbong tungo sa malawakang paggawa ng mga first-person view na kamikaze drone. Sa halip na gumawa ng isang napakalaking pasilidad ng gobyerno kung saan kayang patamaan ng isang Russian cruise missile ang lahat ng kanilang mga inhinyero sa isang bagsak, ang Ukrainian Ministry of Defense at iba pang mga ahensya ay bumuo ng Brave One. Sa $39 milyong na budget para sa 2024 ang Brave One ay naguugnay sa mga inhinyero, siyentipiko, militar at mamumuhunan para i-outsource ang industriya ng militar sa daan-daang maliliit na startup. Matatagpuan sa Kyiv, mga garahe, lumang bodega mula sa panahon ng Soviet at literal na nasa ilalim ng lupa. Ang ecosystem ng Basement Lab na ito ay labis na umaasa sa reverse engineering upang manatiling isang hakbang na mas maaga kaysa sa kalaban. Kapag na-jam at napabagsak ng electronic warfare ng Ukraine ang drone ng Russia, agad itong kinukuha ng recovery team sa frontline at dinadala sa espesyal na Basement Lab sa Kyiv o Lviv. Doon, binabaklas nila ang drone para alamin paano ito gumagana.
Malawakang umaasa ang mga drone ng Russia sa mga komersyal na piyesa na galing sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang mga bansa sa kanluran. At bagamat mura ito, nagiging madali rin para sa mga inhinyero ng Ukraine na pag-aralan at himayin ang mga ito. Halimbawa, ang mga Geran 2 na na-recover sa Ukraine ay may Texas Instruments TMS-300 at 20 na prosesor at fuel pump mula sa British-American TI Fluid Systems. Pagkatapos matukoy at ma-decode ang microchip at radio frequency ng Russian drone, papasok na ang Brave One platform. Nanawagan sila sa 1,500 plus Ukrainian tech startup at humingi ng bagong device. Maaring ito ay isang interceptor drone na sapat ang bilis para makipagsabayan sa isang particular na profile ng makina o isang jammer na kayang itarget ang isang particular na frequency. Pagkatapos, nag-aalok sila ng mga grants sa kahit anong startup na makakapagpatunay na na-reverse engineer nila ang kinakailangang countermeasures laban sa isang particular na banta mula sa Russia. Sa ngayon, nagbigay ang Brave One ng mahigit 470 grant na may halagang $33 milyong at mahigit 50 Ukrainian startup ang nakatanggap na higit $105 milyong na seed capital mula sa mga mamumuhunan sa Europa at US. Ang pondong ito ay nadulot na economic boom sa defense startup. Dati, 7 lang ang drone manufacturer sa Ukraine, ngayon higit 500 na. Pagsapit ng 2023, gumagawa na sila ng 600,000 FPV drone pero ayon sa mga opisyal ng militar, sa kasalukuyang bilis, dapat silang makagawa ng napakaraming 7 milyong drone na yung taon. Para sa konteksto, ang militar ng US, pinakamalaki at may pinakamaraming pondo ay nakakagawa ng 100,000 combat drone taon-taon. Mula sa mabilis na ecosystem ng daan-daang startup, grant ng gobyerno at venture capitalist, nagsimula ang Skyfall sa 4 na ininyero sa garahe sa Ukraine at naging pangunahing halimbawa ng Basement Lab Revolution, isang malaking defense tech company na may libo-libong empleyado. Isa silang unang gumamit ng Brave One platform at nakatanggap ng malaking dayuhang puhunan para maging pinakamalaking tagagawa ng UAV sa Ukraine. Unang malaking tagumpay ng Skyfall ang Vampire Bomber drone na inilunsad agad matapos salakayin ng Russia noong 2022. Tinawag itong babayagan ng tropang Ruso mula sa babaeng karakter sa alamat ng Slavic na sumasakay sa lusong at kumakain ng mga bata na nagpapakita ng reputasyon nito sa labanan. Ang babayaga ay nagdudulot ng takot sa impapawid gamit ang anyong parang gagamba na binubuo ng 6 hanggang 8 rotor. May infrared thermal imaging camera ito at 15 kilong rocket warhead. Lumipad ang fleet ng unmanned bomber ng mahigit 2 tuldok, 5 milyong combat mission noong 2025. Bukod sa palayaw nito, ang Vampira ay nadulot ng takot sa mga kalabang tropa kaya nabuo ang isang mitolohiya tungkol dito. Ang mga Chechen sa hukbong Ruso ay nagangkin na may nakita silang mga Vampira na may mahahabang kuko na dumudukot sa mga sugatang sundalo sa labanan. Bagamat may industrial drone na kayang magbuhat ng tao, malabong magawa yon ng isang military UAV tulad ng Vampira. Ngunit ipinapakita nito ang lakas ng mga kagamitang militar na resulta ng Skyfall. Sinundan nila ang tagumpay na yon sa pamamagitan ng Shrike FPV kamikaze drone. Tumatimbang ito ng siyam na raang gramo, mas mahaba lang ng kaunti sa karaniwang racing drone na 25 cm at gawa sa 3D printed na bahagi na madaling maibahagi ang disenyo sa mga gumagawa sa basement laboratorio. Sa ganitong paraan, kahit pasirain ng Russia ang isang laboratorio, halos hindi naapektuhan ang kabuuang kapasidad ng produksyon. Ang Shrike ang pinakamalagang drone ng Ukraine dahil nanaig ito sa larangan ng electronic warfare kung saan pumalya ang iba. Ang mga kamikaze drone tulad ng Geron 2 ay madaling mapabagsak kapag na-jam ang komunikasyon o na-spoof ang GPS, kaya hindi tinatamaan ang target. Ang bersyon ng Shrike na kilala bilang 10 fiber ay iniiwasan ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng wireless na komunikasyon ng tuluyan. Sa halip, may dalang drone na 10 kilometro o 6 na milyang spool ng physical fiber optic cable na hindi mo kayang i-jam. Ang Shrike 10CV ay may mas makabagong pamamaraan, bagaman medyo nakakakilabot pa rin. Machine vision ang tawag ng Skyfall, pero isa lang itong AI co-pilot ng drone. Kapag malapit ang operator sa target, tinuturo niya ito sa AI ng drone at sinasabihang mag-lock on. Pagkatapos, habang papalapit ang drone, kung i-jam ng kalaban ng signal at maputol ang koneksyon sa operator, wala nang problema. Agad na kukunin ng AI ang kontrol at ibabangga ang aircraft at ang karga nito sa target. Nagagawa ito lahat sa gastos na hanggang $1,500 kasama na ang lahat ng dagdag at espesyal na kagamitan. Ang pangunahing pang-araw na bersyon ay $300 lang, mas mura pa kaysa sa coffee machine. Sa puntong ito, sinimulan talagang baguhin ni Skyfall ang takbo ng laro. Na yon, mula sa pagiging importer ng high-tech na kagamitang militar mula US at Europa, naging exporter na ang Ukraine ng advanced drone technology na hinahangad ng marami.
Noong Marso 2026, inanunsyo ng Pentagon ang mga nanalo sa unang yugto ng Drone Dominance Program, isang inisyatiba na nagkakahalaga ng 1 bilyon at $100 milyong para mag-supply agad ng 30,000 bagong tactical drones sa militar ng Estados Unidos. At hulaan mo kung sino ang nanalo ng unang pwesto, ang Shrike 10 Fiber. Sa halos perpektong score na 99, tuldok 3 puntos mas mataas kaysa sa 12-12 ng Amerikanong defense contractors na may mas malalaking pondo at resources, nilampaso nito ang lahat. Malaki ang epekto ng Basement Lab ecosystem sa ekonomiya at teknolohiya. Ginawang desentralisado ng Ukraine ang engineering ito at binawasan ang sobrang burokrasya ng militar at defense contractor. Ang Vampire o Baby Jaeger at Shrike ay kamanghamanghang military equipment pero para lang sa opensiba. Hindi nito direktang nasosolusyunan ang problemang dulot ng mga drone na Geran 2 ng Rusya. Kailangan ng Ukraine ng interceptor drone, isang UAV na dinisenyo para pabagsakin ang ibang UAV. Katulad ng Shrike, ang P1 Sun ay gawa sa mga module na madaling magawa gamit ang 3D printer. Maaring ipadala ng Skyfall ang mga instruksyon para sa mga module na ito sa mga lab sa basement sa buong bansa at maaari silang gumawa ng mga updated na module para palitan ang mga luma at pagsamahin o pagpalit-palitin para laging nauuna sa kalaban. Halimbawa, pwedeng tanggalin ng operator ang head module para palitan ang regular na optical camera ng thermal night vision. Dahil magaan at maliit, mabilis at mataas lumipad ang P1 Sun. Kaya nitong gumana sa taas na hanggang 5,000 metro o 16,000 at 400 talampakan at makalipad ng hanggang 450 kilometro kada oras na katumbas na humigit kumulang 200 at 80 milya kada oras. Ihambing mo iyan sa Shahed 136 o Geran 2 na may maximum altitude na 4,000 metro mga 13,000 talampakan at pinakamabilis na 185 kilometro kada oras o mga 150 milya kada oras. At madali mong makikita kung paano ang mga ngaso ay magiging biktima. Ang P1 Sun ay may 800 gramong warhead mas magaan sa 2 libra pero gamit ang bilis, liksi at teknolohiya kaya nitong magdulot ng matinding pinsala sa anumang target. Imbes na basta sumalpok, may machine vision AI ito gaya ng Shrike na gumagabay sa ilalim ng pakpak ng drone ng kalaban parang ramora sa pating tapos pinapaputok ang warhead gamit ang proximity fuse. Pinupunit ng pagsabog ang fiberglass na katawan ng Geran 2 at naghahati ito sa maliliit na piraso. Bagong gamit pa lang ang mga pisasan pero nakakatakot na agad ang record nito. Ipinagmamalaki ng Skyfall na napabagsak nila ang higit 1,500 Geran 2 drone na may 80% tagumpay. Bukod pa rito, may mga tao pa ring nagpapatakbo ng mga drone papunta sa paligid ng target na UAV bago hayaan ng AI nang magpatuloy. Ang endgame ay interceptor drone na sa isang pindot lang ay kusang inilulunsad at sumisira sa kalabang drone. Habang nauubos ang Geran 2 drone sa Ukraine, nababago na ang ekwasyon. Hindi na ito $4 na milyong na Patriot missile laban sa $20,000 na drone. Isang drone na nagkakahalaga ng $20,000 ay napabagsak ng mas murang $1,000 drone. Ngayon, naubusan na ng pera ang Russia sa digmaang ubusan. Dahil sa Shrike, may mga international buyers na ngayon ang P1 Sun at kumakatok na sa Skyfall. Ang mga bansa sa Gulpo gaya ng Qatar, UAE at higit lalo ang Saudi Arabia ay nakaranas ng matinding pag-atake ng Shahad sa pasilidad ng Saudi Aramco noong 2019. Kailangan nila ito bilang epektibong depensa laban sa Iranian kamikaze drone na matagal nang nagbabanta at mula Operation Epic Fury noong Marso 2026 ay aktibong inaatake na ang kanilang mga refinery, paliparan at base militar. Kahit mas malaki ang budget ng kanilang mga defense ministry kaysa sa Ukraine at kaya nilang patuloy na gumastos ng milyon-milyon sa mga Patriot missile ng US, sa huli, usapin ito ng bilang na hindi nila kayang mapanalunan. Ang P1 Sun ay mahalaga, kaya ilang Gulf state ang pumirma ng kasunduan sa Ukraine na bilyon-bilyong dolyar ang halaga. Pandigdigan na ang Basement Lab Revolution. Ang P1 Sun Skyfall ay malayo pa sa katapusan ng laban ng drone na araw-araw na nagbabago sa Ukraine. Sa halip, ito lang ang pinakabagong yugto pagkatapos ng digmaan. Bahagi ito ng bersyon ng Ukraine ng Iron Dome ng Israel na sariling pinundohan, crowdsourced at desentralisado. Imbes na umasa sa mahal na interceptor missiles, pinagsasama ng anti-drone dome ang mga sibilyang yaman gaya ng IPOAP, AI-guided drones tulad ng P1 Sun at laser. Oo, malapit na. Ang artillery backup ng mga drone gaya ng Babayaga at P1 Sun ay posibleng directed energy weapon na tinatawag na Sunray. Kayang ikabit sa likod ng pickup truck, ang maliit na device na ito ay nagpapalabas ng di nakikitang enerhiya na kayang sunugin ang plastic na frame o sirain ang electronics ng drone. Pinakamahalaga, mura ito.
Habang ang mismong device ay tinatayang aabot lang ng ilang daang libong dolyar, mura pa rin ito kung ikukumpara sa ibang military hardware at hindi na kailangan ng anumang bala maliban sa gasolina na kailangan para patakbuhin ang generator ng truck. Dati, walang tigil ang kawan na muntik pabagsakin ang electrical grid ng Ukraine, pero ngayon, ang mga Geron 2 ay lalo nang nalalamangan. Kahit na makalusot pa sila sa walang katapusang pambobomba ng laser ng Sunray, palaging may P1 Sun na naghihintay para habulin sila. Sa totoo lang, ang mega projekto ng P1 Sun ay hindi ang 3D printed plastic na drone. Ito ang crowdsourced ecosystem ng Basement Lab Revolution na bumaligtad sa klasikong definisyon ng military mega project. Walang trilyong dolyar na halaga o hukbo ng ininyero mula sa isang sentral na otoridad. Hindi nito kinailangan ng malaking budget ng Pentagon, Lockheed Martin's Skunk Works o multibilyong grant mula sa DARPA. Kailangan lang nito ng ilang lalaki sa isang garahe at ang sama-samang talino ng buong bansa. Maraming salamat sa panonood.